Sa ikaapat na pagkakataon ay ilulunsad muli ang trillion peso march sa People's Power Monument sa Quezon City para pangnugutin ang mga mandarambong sa ating mahal na inang bayan. 4 na buwan pagkatapos ng SONA ni PBBM, ang mga nakulong pa lang at na-arrest ay small piece, yung mga district engineers sa Mimaropa, DPWH, kanina lang inisyuhan ng warrant of arrest at ngayon kasalukuyang nakakulong. Pero yung mga big piece katulad ng mga congressman at senador ay nananatiling tinatawanan lang itong sinasabing flood control as ghost project na nangyari dito sa DPWH sa sinasabing loob ng Metro Manila, labas ng Metro Manila. Grabe talaga itong mga mandarambong na politiko na hanggang ngayon para wala lang sa mga nangyayari dito sa ating mahal na inang bayan, sa patuloy ng pagbaksak ng halaga ng piso, pagtaas ng presyo ng bilihin, serbisyong publiko, pagtaas ng crudo gasolina, kawalan ng magandang edukasyon at ang sinasabing kawalan ng magandang healthcare system dito sa ating bansa ay talagang buhay sa pang-araw-araw dahil sa mga ganid at magnanakaw na politiko na nagkakaroon lang naman ng sinasabing moro-moro sa Senate hearing na itinuturo na nga ang ilang kongresista, senador, pero wala pang na-issue ng warrant of arrest at nakukulong. Ito nga si dating Secretary Manuel Bunoan ay nakalabas na ng Pilipinas na sinasabing dapat nagkaroon siya ng accountability sa pandarambong sa kanyang department sa DPWH. Grabe ito nangyayari talaga, ano? Sa papalapit na Kapaskuhan ay pinangako nga ni PBBM ay marami daw ang makukulong. Ngunit talaga ang small piece lang ang sinasabing inisyuhan ng warrant of arrest at ngayon nga naka-arresto na at sinasabi namang kumuha ng magagaling na abogado para ipagtanggol ang kanilang mga sarili. Ngunit itong mga sinasabing congressman at senador talagang hayagang sinabi ng mga whistleblower ay sangkot sila sa budget insertion. Ngunit talaga wala talagang magawa ang ating batas para sila papanagutin. Kaya sa sinasabing trillion peso march na sinasabing magkaroon sila ng accountability, transparency at sinisigaw ng mga organizer nito ay resign all. Kasi sinasabing mag-resign na raw ang mga politiko na namumuno sa ating mahal na inang bayan. Kasama rito ang mga congressman, senador at maging ang VP presidente at presidente. Na sinasabing magkakaroon daw ng isang eleksyon para sa pagbabago. Grabe, ano? Kaya lang ito si PBBM talagang hindi ito bababa para lamang ibigay ang kanyang posisyon kay VP Sara. Hindi nga dito usapin ng sinasabing kulay politika, dilawan ka, pinklawan ka, DDS ka, o mga BBBM. Ang usapin dito ay pagbabago para sa ating mahal na inang bayan at masawata na ang korupsyon na sinasabing matagal na nangyayari dito sa ating mahal na bayan, na sinasabi ang mga dinastiya ng mga politiko ay nagpapalitan lamang mula sa kanilang ama, asawa, anak, kamag-anak, pinsan, apo. Na sinasabi nagpapalitan lang sa posisyon ng mayor, congressman, hanggang sa party list, maging sa Senado, merong tinatawag na dinastiya. Sana naman maging mulat na tayo sa ipakikitang malaki ang rally sa trillion peso march upang talagang ipahiwatig sa gobyerno ng ating mahal na inang bayan na tama na, sobra na ang sinasabing kurakot na dapat na sila'y makulong at talagang pag nakulong sila ay dapat wag na silang makalabas ng kulungan. Magpalit man ng bagong gobyerno ay talagang dapat nilang pagbayaran ang kanilang ginawang pangdarambong dito sa ating mahal na inang bayan. Kaya sa sinasabing trillion peso march, ipapahiwatig ng mga civil society, Catholic Bishop of the Philippines, Akbayan, universities and colleges dito sa ating bayan, at ang ilang mga non-government organization ay makikilahok
para isigaw sa kalsada na tama na, sobra itong pandarambong ng mga politiko na paulit-ulit lamang na kanilang ginagawa, na wala silang transparency and accountability sa kanilang ginagawang pagnanakaw dito sa salapi ng taong bayan, na sana'y dito sa ating sinasabing magkaroon ng pagbabago para sa ikaunlad ng ating mahal na inang bayan, at nananawagan sila na lumahok ang sambayanang Pilipino na ipakita at sigaw sa mga politiko na ang kanilang ginagawang pandarambong sa ating mahal na inang bayan ay dapat nang matuldukan. So, ang damdamin ng sambayanang Pilipino laban sa mga korap na politiko. So, ako po si Papa Ken, patuloy po akong magmimirror, magmamatsyag dito sa pang-araw-araw natin buhay at kaganapan dito sa ating mahal na inang bayan.